So, good morning guys. Magandang umaga po sa inyo muli mga katip. At salamat po sa kahit paano pagtsatsaga na nakipanood or makacheck ng aking YouTube channel, Phototip TV po. Although matagal na yung aking account, pero ngayon ko lang siya halos binigyan ng panahon para kahit paano gawin tong vlogging. Hindi man po tayo mahusay gaya ng mga ibang sikat na nagbablog na or mga kilalang mga riders, pero kahit paano gusto rin natin ma-enjoy din ang scene para tayo makapag kita ng mga view. Yan, isa sa mga reason ay yung dating nalalayuan ako, yung dating gagamit ka ng oras para makapaglakbay. Ngayon sa pamamagitan ng aking motor, itong aking Pasio 125, kahit na paano nakakabawas. Kumbaga nagiging biruan nga doon, nakikita ko magkakape lang. Dati kasi pa nagkakape, titimpla ka lang kape, bili ka ng kape sa tindahan, timpla ka sa bahay. Pero dahil nga nagkamotor, isa magkakape, aakyat pa ng bundok para makapagkape. Which is yun, parang talagang possible yun pag meron kang pag meron kang motor kagaya ng sa akin. At ganun din naman, nagagamit ko rin sa during work in office. Kahit alam natin sa EDSA matraffic talaga, pero dahil sa motor mo, kahit paano nakakasingit-singit tayo ng konti para mas mabilis tayong nakakauwi o mas mabilis tayong nakakapunta sa ating mga trabaho. Ayan po. So ngayon, eto ulit, lagi natin tong tinatahak tong Marilaki Highway. Isa to sa parang privilege ng mga taong kagaya ko. Ako kasi taga Antipolo, para sa hindi po nakakaalam. At paglabas ko ng kalsada, Marilaki na agad. Kasi ang Marilaki stands for, kung di ako nagkakamali, tama no? Marikina, Mari, Rizal, L, Laguna, NQ for Quezon. Yun po. So far, punta lang tayo ng, sabihin natin to na short ride. Like kung binabanggit ng salitang short ride, kasi kapag kagamit mo yung motor, parang nagiging short ride sa'yo maraming mga bagay Pero kapag siguro commute ako, sasakay ako ng jeep, pagka mag-jeep kasi ako rito papuntang Tanay, pwede kong sakyan is yung Sampaloc. Yun, doon ako sasakay sa sa Baguio, tapos pabiyahe ka Sampaloc. Ang struggle lang, syempre hindi yun naalis kagaya ng iniisip mo na pagsakay mo aalis ka agad. Meron siyang oras o limit. Minsan nagpupuno pa, or minsan naman yata may oras. Kumbaga either 30 minutes interval o 1 hour interval bago siya umalis. Pero kapag meron kang motor kaya na ginagamit ko ngayon, pwede ka makarating sa iyong destination ng mas early. At least siguro gaya ko, kung mga 2 hours ang biyahe, kapag nag-jeep ka, baka at least mga 30 minutes na lang or less, kung depende pa yun sa sa takbo mo. Yan.
So yun lang, short ride lang tayo, akyat lang tayo ng, o kaya natin makarating ng Manukan tayo, hindi na tayo lalayo. Yeah. Pag sana kayo makalimot na kahit na paano mag-subscribe sa akin channel, kung okay lang po sa inyo, o like nyo po, pwede kayo mag-comment, pwede rin kayo mag-send po ng feedback, lalo na baka may mga kapwa ko vlogger na kahit na paano marami nang alam sa way ng pagbablog through this platform, ang YouTube. Yan po, pwede nga rin ako makahingi ng advice para mas lalo ko mapag-igi yung aking pagbablog. Okay, so paano ba natin sisimulan tong, kasi introduction lang yung ginawa ko kanina eh, no? So ito naman ay galing lang sa aking pananaw, oh. Maaring may iba-iba tayong kuro-kuro, o maaring may iba-iba tayong pananaw tungkol sa pagra-ride. Always disclaimer, hindi pa rin po ako masasabing veterano sa larangan ng pagmumotor. Marami pa rin po akong hindi alam. Actually, natuto lang po ako ng motor this late 2024. Kung di ako nagkakamali, April or May na mag-start ako mag-aral. Nag-aral na ako noon pero tinigil ko. Parang masyadong hindi ko nabibigyan ng panahon dahil siguro sa trabaho. At parang inisip ko na hindi ko makakaya. Pero sa awa ng Diyos kahit na paano, no, na natuto tayo ng konti. Yun, kahit na paano medyo nakaalam tayo ng ilang mga bagay. Bagaman marami pa rin dapat matutunan sa pagmamotor. Isa sa pwede kong ma-share, kung maaari kong ma-share o maaari nabanggit na rin ng iba, ay patungkol dito sa Marilake Highway. Hindi ko alam kung kailan siyang tinawag ng Marilake Highway kasi parang lately ko lang siyang narinig. Kung makakapag may mag-e-enlight sa akin kung paano siya natawag na, or matagal na ba siya kaso hindi lang nababanggit kasi hindi ko siya naalala na na dati na siyang tinatawag ng Marilake. Pag maakyat kami, hindi motor, no, gamit kami ng Mariban or FB or kotse or ibang mga 4-wheel drive. Pag nagbibiyahe sa taas, akyat kami. Minsan maliligo kami sa Tinipak. Yan yung mga dating mga pinupuntahan namin na lugar pag aakyat ng Taray, gaya ng Tinipak. Ang tawag ko dito dati kasi parang Sierra Madre, parang ganun. Sierra Madre, akyat tayo sa may Sierra Madre, parang pag ganun ng tawag. Tapos bababa ng Tanay, ganun, or punta ng Daraitan. Ganun lang dati, ganun lang siya. Hindi siya yung talagang detalyado na binabanggit mo yung salitang Marilake Highway. Kaya ayun. So bakit ko sinasabi to? Okay, balik na tayo sa ating vlog. Eto na. Iniisip ko kung kakasya tong one bar ko pero alam ko nung nakaraan is mula doon sa bahay na kubo, doon nagsimulang mag-blink yung aking gasolina.
Tapos umabot ako, nakapagpagas ako sa Shell. Kaya inisip ko kung kaya ba to. Baka bigla tayong matuyuan na. Pero sige, take a risk tayo. Ang ruta lang naman natin hanggang sa may ano lang, sa may Manukan. Baka naman ang Manukan natin ay ay 17 kilometer lang naman. So 17 kilometer. So pabalik bali 34 kilometer. So may 25 kilometer naman na ano. So may 9 na kilometro pa para sa 1 bar. Kaya okay pa, pwede. Basta hanggang ano lang, Manukan lang tayo. Tapos balik na agad tayo. Okay, sige, sige. Natin ulit tong ating gasolina kasi 17 kilometer lang mula dun sa Shell eh. So mula Shell pabalik is only 34 kilometers. Sa 34 kilometers almost 30 kilometer ang pwede magamit kapag tayo ay yung nagbi-blink na yung blinking is you can ng 30. Lalapat pababa naman tayo mamaya. So mas makakatipid. Sige, try natin. Tapos pag gasolina lang tayo pabalik. 9:23 na, kaya kailangan mabilis tayo dahil mayroon pa tayong pasok sa work. Okay. Going back. May nangyari kasi nung last Sunday na insidente. Actually umakyat kami ng kapatid ko nung linggo na yon. Siguro mga 10 o'clock. Tapos umalis din kami siguro saglit lang naman, parang yun nga, short ride lang din, parang lang kami. Dumating kami ron siguro mga 10:30 or di ko naman kasi maalala, 11:45 ganun. Syempre yung mga ganong oras talagang
hype na ng marami nang nandun na mga doon lang din sa may Manukan, marami nang naka-park. Yan, marami nang naka-park doon. Tapos sinesing pa nga ng kapatid ko yung aking camera, kaya hinarap niya yung aking helmet para matry, ma-check, kasi gusto rin niyang kahit paano makapag set up ng video para din sa kanyang ano. So yun na nga. Then umuwi kami yun bagang tanghali, and ayun na nga, nangyari yung di inaasahan na nangyari. At sa kasamaang palad, doon sa mga balitang narinig ko, no, may confirmation naman ako nakita na yung isa namatay. Ayun po. Siyempre nakakalungkot bilang isang, kasi rider din ako, kaya alam ko yung pakiramdam kapag may namamatay. Although nakikita mo sa karamihan ng mga post, siyempre hindi natin maiwasan talagang ganon, ay ibabas siya, may tinatawanan, may mga galit, marami tawag nga doon mixed emotion. Talagang ano yung nangyari ng ano na yun. Kaya lang talagang kahit ano pang i-reason out natin, kasi pinanood ko rin yung video, hindi ko lang pwedeng mailagay rito yung clip kasi baka ano tayo, ma-copyright, or pwede bang kung pwede bang makapaglagay ng excerpt ba tayo, tawag doon, para maipakita lang yung pangyayari. Pero marami naman siya, ano siya, trending siya noong nakaraan, marami ka makikita, pwede mong mapanood sa ibang platform kung available pa siya, hindi pa siya binubura. Mga ilang araw ko na rin napagkikita yon, parang almost marami, like kasing ano yun lagi nakikita yun na naipopost, tapos nabansagan pa nga Superman yan, like kasing yung parang nakahiga na minsan nakatuwad na, di ko maintindihan, basta ganon, tapos kahit siguro ako ng views, kasama na rin yung mga nambabash, at siyempre may tawag doon, yun nga, Oscar, or sa ibang salita kamote. Doon sa views na pinapanood ko, ang napansin ko nga doon, dalawa kasi silang halos parang humaharurot, pero yung isa parang padiretso na yata or paliko na, kaya lang yung nakakulay dilaw yun ang medyo gumewang siya. Maaaring hindi niya na nakontrol, lalo pang mahirap ka makontrol nun kung ang pwesto mo ay nakahiga, parang nagsiswimming, kumbaga wala kang ano nun ang pinaka, ewan ko kung mapipindot mo pa yung brake nun, at saka kung di cambio ba motor niya or scooter, hindi ko alam kung ano yun na rin dati kong sinasabi na ang motor, lenient talaga tayo. Alam ko sa isang portion ng vlog ko nabanggit ko yun na saglit lang mapitik yung ating kung ano mang side dito, magagalaw ka, maapektuhan ka agad. At sa ganun, yun nga, siguro kahit anong iwas nung lalaki na wala na silang magawa. Tumama sila dun sa gutter pa yung tawag dun na at sa kasamaang palad, nabangga pa yung maraming mga motor na naka-display, at dun din sa mga sa mga tambay na nandun, buti lang kahit paano wala naman na disgrasya. Tapos meron pa ako nakita nalaglag pati yung motor nalaglag, yung parang ewan ko kung Magnovia yun na nakaupo doon, parang nakita ko nalaglag na sa video. Ayun, kaya lang namatay yung isa. Isa rin sa nakita ko, parang alam ko na ituro yan sa amin, naparinig ko sa UNTV Rescue ng UNTV.
Kapag ka may ganon, may crash, may aksidente, motor man, tao man na nakahiga or nakatumba or nakabagsak, ang alam kong wag na wag gagawin is wag mong gagalawin, wag mong bubuhatin, ibabangon basta-basta unless ikaw ay membro or may alam ka talaga sa panggagamot, no? Or team ka, first aid team na nanggagamot. Kasi naalala ko doon, pagka ganon, lalo't natumba, gano, ang unang pero papakiano na lang ako guys, kung maaring may mas alam po kayo. Ito lang, maaring mag-mix to, maaring hindi ito pagkakasunod-sunod na na steps. Pero una, syempre yung lagay ng tao, pwede mo siyang kausapin, either lakasan mo boses para mas marinig ka, kaya mo siya tatawagin or sir, ma'am, ganon, just to check kung meron siyang consciousness. Yun ang reason. Check mo lang kung may consciousness pa siya, kung medyo nakakaano pa, may malay, yun, sa madaling salita. Isang reason yun para malaman mo lang kung may malay. Kung halimbawa nakahiga siya, nakatagilid, kung ano man, yun lang muna. Hindi ka lalapit upang buhatin mo siya, galawin mo siya basta-basta, hindi po. Bakit? Kasi nanggaling siya sa aksidente, lalo na kung solid yung pagkaka-impact. Ang masiselang parte kasi ng kanyang gumaganyan is unang-una yung leeg. Yan, isa po sa napaka-delikado dahil 'di ba prone tayo pag may helmet kasi tayo eh. Solid tong helmet natin, either mabigat-bigat. Pag bumangga ito, kasi yung leg naman natin wala namang walang sapi, walang depensa or naka-open yan eh. Parang ito naalog din yan or kung ano man, balikat, kung ano man parte, hindi siya pwedeng galawin. Maari kasing mayroong delikadong part dyan na kapag ginalaw mo, lalo pang maka-apekto dun sa sa biktima. Dun yun sa natutunan natin sa first aid. Ngayon, after nun, kung halimbawang may malay yung tao, tatanungin mo siya kung saan yung masakit. Yan. Bakit? In case na biglang dumating kung halimbawa need yung tumawag, yan, ma-inform nyo yung parang at least basic info. Yan. Kung may pangalan siya, alamin nyo. Kung may nakakapagsalita pa, kung may pwedeng kontakin na kamag-anak, yun ang alam ko. Then tapos yun din, bigyan ng way para makahinga yung tao, kung crowded, kasi usually pagka ganyan mag-iipon yung mga tao, di ba, para panoorin. Ay maganda yung kahit paano bibigyan ng space, yung makalanghap ng hangin, kung ano man, yung at least may mayroon siyang lugar para kahit paano makalanghap. Then yun na, tumawag na ng help sa pinakamalapit na police station kung meron, or LGU or ano man na mas madali makakapagsalba. Kasi nung araw ng Sunday, bumalik ako noon ng hapon, hindi ko kamali, mga 4 na yata yun, or 4 o 5 ko na malala. Tapos nakita ko yung ambulance doon sa may doon sa may Manukan. Andun yung ambulance eh. Not sure kung yun yung sa mga na-aksidente. Yun yung nagdala sa mga na-aksidente. So far yun lang. Kung meron kayong dadagdag na ilan, yun talaga ang masasabi ko. Hindi masamang tumulong, guys, pero iba pa rin yung kahit paano may alam tayo ng konti sa sa pagliligtas. Kung talagang, kasi minsan syempre ang eagerness natin na
kunin yung tao, buhatin or ano man. Kaya lang kapag hindi tayo maalam, yung risk napakalaki na masala pang iyan. Bagaman maaring yun na lang talaga yung ano niya, yung buhay ng tao, wala naman tayong magagawa doon. At talaga naman yung aksidenteng nangyari is dahil sa kapabayaan. Wala akong masabing ibang pwedeng mai-reason kundi talagang dahil sa kapabayaan. Kaya yun, magsibisa ng aral to sa ating lahat. Na unang-una na dapat nating maintindihan, ang Marilaki Highway po ay isang highway, or sa Tagalog, isa siyang kalsada for public transportation or private transportation. Mga nagko-commute papunta sa dito sa ang ruta rito ng biyahe ng commute is pinakadulo is Sampaloc, no? Tapos may iba namang ruta na papuntang ibang way naman. Pero pag dito backyard is yun nga, papuntang Sampaloc ang ruta ng jeep na paakyat. So kalsada siya, guys, hindi siya racetrack, hindi siya pang karera, no? Hindi ito lugar para gawing karerahan ng mga nagmumotor. Naalala ko yan doon sa may Marcos Highway doon, nung usyan ng gabi, yung drag racing na tinatawag, at may mga aksidente rin yan nangyayari. Ngayon dito sa Marilaki, yan madalas din mangyari ang aksidente rito, talagang mga madudugong aksidente. At ang karamihan ng accident na nangyayari ay mga motor accident. Dahil nga daw sa uling pangyayari nakaabot na sa Senate na parang, kasi nga naman talagang ito yung pinaka malapit na puntahan ng mga tao sa Metro Manila, kung di nagkakamali, para kahit paano makapag-unwind. Maganda tong lugar na to. Ang Marilaki talaga highway, kung titignan mo, napakagandang view siya para parang i-stroll mo kung para kang nagmo-mall, or ma-view mo kung gusto mo ma-view yung paligid, yung bundok, yung hangin, yung mga puno. Napakaganda kung lalo't ako'y nag-work in office, sa traffic na nakikita ko, pag napupunta ka rito na nagiging stress free ba tawag doon, nakakapagtanggal ng stress kahit paano. Malaking bagay, napakaganda. Kaya lang yun nga, nakakalungkot lang na ginagawa kasing racetrack ng iba, unless di kayo makakadamay. Kaya lang mapakalaki ng risk kahit gaano pa tayo kahusay na magmotor, gaano pa tayo, once na ka na ng speed, ng mataas na speed, napakadelikado na talaga. Maaari magkaroon ka na ng risk para sa aksidente talaga. Kaya pinakamagandang magagawa natin is always think this as a highway, kalsada. So pag niisip mong kalsada to, isip ito ay para sa public transport at private transport. May commuter, may tao, may pasahero. Yung kaligtasan mo at kaligtasan niya ang iniisip mo. Alam ko merong may racetrack na binubuo dun sa may sa may Murong, na nakapag sila nakaraan yung pag start na, parang groundbreaking, yun yung tawag, kapag groundbreaking na nung nakaraan. Kaya ayun, na lang
Yun, commercial lang. Yan. Ayun. Syempre isa pa ay para mapangalagaan isang wedding, kaya tinatrato natin siya na highway dahil may mga taga rito rin, mga tawag natin native ng lugar na ito, eh maingatan din natin sila kasi parang tourist destination din tong Marilaki, ano na to eh. Kaya nga to pinupuntahan na marami, gustong puntahan eh dahil sa ganda ng views eh. Kapag ka mababalitaan nila yung mga ganitong pangyayari, nakakabawas ng image. So yung dapat nakikitain man dahil sa marami pumupunta kumakain or man, ay mabawasan dahil baka bigla mag-ayawan na dahil mabansagad na nila itong Marilaki Highway, killer highway na maging ano nila, bansag, at mangyari pa matakot na yung mga di ba? Isa rin yun, yung view ng lugar na ito makakasira din kapag madalas makakita ng aksidente. Minsan di natin maiwasan, maaari magkaroon ng accident sa yung mga rampreno or basta namang pero yung mismong aksidente nang dahil sa kapabayaan yun kaya di mo rin maiwasan marami magalit na mga na mga tao nakakaano lang din talaga. Yun lang naman ang aking ma-share at pasensya na baka medyo may nasabi tayong hindi maganda paumanhin na lang po. Ano lang naman yun. At siguro minsan yun nagiging karapatan ng mga nagbablog nakakapagsalita sila ng gusto nilang although ako naman nakahanda naman ako guys. If you have something more na maiko-comment, may sasuggest or feedback, you can always tell me naman. Wala namang problema yun. Tayo naman ay lagi namang ready for feedback naman. Yan, dito nangyari aksidente. Dito na sila, yan, safety na. Kaya may pulis na palagi. Yan, Tuesday may pulis na. Ayan ang gagawin natin. Yan ang nangyari ngayon. Dahil sa pangyayari, ayan, meron ng nagkaroon na ngayon ng visibility ng mga pulis. Maganda yan magawa. Kung araw-araw, okay din sa akin. At least hindi ka makakamba sa mga sa mga humaharurot. Yan. Safety ka lang ngayon. Yun lang. Ayun. Hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Hanggang susunod po ulit, meron tayong pagkakataon at meron pa tayong buhay na binibigay sa atin ng Diyos. Salamat po. Bye bye.